Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Miyerkules, ika-26 na po tayo sa buwan ng Nobyembre, araw at oras dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. At syempre kami po ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ilalim po ng patnugot ng Presidential Communications Office. At ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control. Nandyan pa rin sina Mr. Milo Jonela, si Ms. Susan Aizon. Gayun na rin sa ating Wirecast, nandyan po si Hero, at sa ating live audio streaming, si Justin. And of course, mula sa Engineering Division, nakamonitor din sa atin para masiguro na magiging smooth ang ating live broadcast operations, si Mike and of course si Bril. Ayan, talagang kapag nandito si Mike at saka si Bril, sumusunod yung ating broadcast. Thank you very much kay Chief Red Domingo, ang head ng ating Engineering Division, for sparing us the manpower para ma-monitor itong ating broadcast. Thank you very much sa engineering chief natin. Okay, sa araw na ito po, pag-uusapan natin, tututukan natin itong epekto ng bagyong si Berbena. Yan, may bagyo po kasi tayo dito sa Pilipinas, sa inyong inang bayan, doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, maging sa ating mga overseas Filipino workers at ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Meron tayong bagyo binabantayan, si Berbena, at dumaan na po ito sa Visayas region, of course, at dumaan na ito sa Siargao, sa Bohol, sa Cebu, at ito ngayon ay I think nagbabanta na rin o na rin sa Northern Palawan, at inaasahan po lalabas itong bagyong ito sa Philippine Area of Responsibility bukas. Pero tututukan po natin ang mga lugar na dinaanan nitong bagyong si Berbena para po sa kaalaman ng ating mga overseas Filipino workers o Filipino migrants working and living abroad. Makakasama po natin mamaya later ang ating Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer na si Jeremias Alili. Makikipag-ugnayan po tayo sa kanya dahil Northern Palawan po ang huling destinasyon nitong bagyong Berbena. And of course, later on din po sa ating programa, makakausap natin ang ating butihing tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao. Lahat po ngayon dito sa ating edisyong ito ng Global na Tayo sa pagbabalik ng ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol.
Mayroon tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo. Ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kayo pa'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Ano po, at sa puntong ito ng ating programa, nasa linya na po natin ang ating Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, walang iba kundi si Jeremias Alili. Magandang umaga po at welcome po sa programang Global na Tayo. Good morning po, good morning at magandang umaga po sa ating mga kababayan na nanonood. Thank you very much po, Mr. Alili, sa pagpapaulak po ninyo sa aming programa. Well, unang-una sa lahat, kamusta po muna ang kalalagayan ng ating weather dyan po sa Palawan, sanhi po nitong bagyo si Berbena? Ngayon po nandito ako sa Puerto Princesa, maaraw na po dito, pero generally cloudy po sa buong lalawigan ng Palawan. Ayun, generally cloudy. So, ang tumbok po kasi, correct me if I'm wrong, ang tumbok nitong bagyong Berbena, Northern Palawan, Mr. Alili? Yes po, kagabi ay ng mga bandang 10 o'clock hanggang alas 2 ng madaling araw ay yung Calamianes Group of Violence. Sentro po yung area ng Linapakan at Culion, Palawan. So doon po dumaan. At ngayon po ay naghihintay kami ng report dahil may mga reports na may mga bangka na nawasak sa area at may mga ilang bahay din na nasira. Alright. Mga ilang bayan po ang naapektuhan, Ginoong Alili? Well, sa report namin ngayon na natanggap mula sa ground, meron ng mga walong bayan po ang apektado. Unang tinamaan po o dinaanan yung Cuyo, Agutaya at Magsaysay. And then sumunod po itong mga areas ng Coron, Busuanga, Culion at Linapakan. At inulan din siyempre yung ilang bahagi ng San Vicente